Sa bayang ng San Mateo, may isang daang matagal nang iniwasan ng mga tao. Tinatawag nila itong Lumang Daan. Isang makitid na daang napanlabot ng damo, nilulon ng mga ugat ng puno, at palaging nababalot ng malamig na hamog tuwing gabi. Sabi ng matatanda, may nilalang daw na nagbabantay roon. Isang tikbalang, kalahating tao, kalahating kabayo, tagapangalaga ng daan na hindi dapat dinadaanan ng sinuman. Isang gabing madilim, 3 kabataan ang nagtangkang dumaan sa lumang daan. Ang hangin noon ay mabigat at bawat yapak nila sa lupa ay parang tinatabunan ng katahimikan. Sa ilalim ng buwan, halos hindi na makita ang daan. Tanging liwanag mula sa cellphone ang nagiging ilaw nila. Ngunit kahit anong lakas ng liwanag, may mga aninong kumikilos sa gilid ng mata. Mabilis, mabigat, at hindi pantao. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila nakayuko, at ang mga ugat nito ay parang gumagapang palapit sa kanila. Walang ihip ng hangin, pero may tunog ng mabagal na yapak, matigas, mabigat, at paulit-ulit. Tuk, tuk, tuk. Tunog ng mga hooves na dumadampi sa lupa. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita, ngunit ramdam nilang may kasunod. Minsan ay sa likod, minsan ay sa gilid, minsan ay tila nasa taas ng mga puno. Hanggang sa dumilim ang paligid at sa bawat paghinga nila, naroon ang amoy ng basang lupa at pawis ng hayop. Parang may kabayong nakatayo sa dilim, humihinga sa batok nila. Paglipas ng ilang minuto, napansin nilang paikot-ikot lang sila. Lahat ng puno ay pare-pareho, lahat ng bato ay pamilyar. Ang daan ay naging isang bitag na hindi na nila malabasan. At noon nila napansin, isa sa kanila ay nawawala. Wala nang tunog ng mga yapak niya. Wala ring sagot ng tawagin siya. Tanging kaluskus lang ng dahon ang sumagot kasabay ng pag-ugong ng mga sanga. Nang mapatingala ang natitira, nakita nila ang isang katawan na nakasabit sa puno. Nakabaliktad, nakapulupot ang mga ugat sa leeg. Ang mga mata nito ay puro puti at ang bibig ay nakanganga, parang sumisigaw, pero walang tunog. Sa ilalim ng katawan, lumitaw ang nilalang. Matangkad, payat at may ulo ng kabayo. Ang balat ay kulay abo. Ang mga mata ay nagliliyab at ang ngiti ay pilit na pilit, parang sinusubukang gayahin ang isang tao. Sa pagtakbo ng natitirang dalawa, hindi na nila alam kung saan sila papunta. Ngunit habang tumatakbo, naramdaman ng isa sa kanila na ang katawan niya ay nagbabago. Humahaba ang mga binti, tumitigas ang balat, at sa bawat hakbang, nagiging mas mabigat ang mga paa. Unti-unti, isa sa kanila ang naging kagaya ng nilalang na kanilang tinatakasan. Ang huni ng kanyang paghinga ay humalo sa yapag ng tikbalang na ngayoy sumusunod sa nag-iisang natitira. Sa wakas, nakalabas siya sa daan, o iyon ang kanyang inakala. Ang liwanag ng mga bahay at ilaw ng poste ay bumungad sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nawala. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin. Sa paligid, may amoy ng usok at basang lupa. Sa loob ng kanyang silid, nakita niya na may bakas ng kabayo sa sahig. Papasok, hindi palabas. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang 2 katawan ng mga kabataan sa gitna ng lumang daan. Walang ulo,
at ang paligid ay puno ng bakas ng kabayo. Ang natitirang babae ay natagpuan sa harap nilang bahay, nakaluhod, nakangiti at nakatitig sa daan. Sa tabi niya, nakabaon sa lupa ang isang paa ng kabayo, tuyo na ang dugo at nakaturo pabalik sa kagubatan. Mula noon, tuwing gabi ng amihan, may naririnig ang mga residente na mabagal na yapak sa lumang daan. Tok, tok, tok. Kasunod ang amoy ng pawis, usok at nabubulok na lupa. Sabi nila, hindi lang isa ang bantay ngayon. At minsan, kung dadaan ka roon ng mag-isa, may mararamdaman kang humihinga sa batok mo at maririnig mong bumubulbol, mahina, paos, parang kabayong tao na nagagalak sa bagong kasama.